D'Angelo Russell inilabas sa laro ni JJ Redick para palitan ni Gabe Vincent dahil dito. Pero bago yan may bad news naman para sa mga Golden State Warriors fans. Dahil ang kanilang superstar point guard na si Stephen Curry ay nagtamo ng isang sprained ankle injury na nangyari nga ito under ng 8 minutes sa 4th quarter. Kaya naman ay ika-ika si Stephen Curry na lumabas sa court para pumunta ng locker room. Pero bago yan sa 3rd quarter pa lang kasi mga idol under sa 3 minutes ng laro, ay nasa bench na nga itong si Stephen Curry para i-condition sana ang nananakit niyang left ankle. Pero bumalik nga ito sa laro hanggang sa ma-aggravated ni Curry ang same ankle injury niya. Matagal na rin kasi itong injury ni Stephen Curry na bumabalik-balik lang. Na ayon naman kay Steve Kerr ay obvious naman daw na isa lang itong sprained ankle na maraming beses nang nangyari dati. Pero ito pa rin daw ay nakakabahala ayon pa kay Steve Kerr lalo at ilang beses na nga itong bumabalik sa kaparehas ding ankle. Dagdag pa ng nasabing head coach mga idol ay wala naman daw itong marami pang discussion sa kanilang mga training staff. Ito ay matapos ang unang paika-ika ni Stephen Curry na inilabas sa laro para umupo sa bench sa last over 2 minutes left sa 3rd quarter. Sa ngayon sasailalim pa sa isang MRI si Stephen Curry para malaman ang kalagayan ng kanyang ankle injury at kung kailan ito possible na makabalik. Sa pagkatalo nga ng Golden State Warriors laban sa Los Angeles Clippers sa score na 112-104. Ay inaasahan naman ni Steve Kerr na itong si Andrew Wiggins muna ang mangunguna sa kanilang opensa. Lalo at nakagawa lang naman ito kanina ng 29 points. Pero mga idol kahit wala ang kanilang superstar na si Stephen Curry, ay hindi naman daw masyado nag-aalala si Steve Kerr sa pagkawala ni Curry dahil sa injury lalo at loaded din naman daw ang kanilang kupunan. Na kahit pa daw ang sunod nilang makakalaban ay ang New Orleans Pelicans. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa injury ni Stephen Curry? Samantalang JJ Redick agad naman na inilabas sa laro si D'Angelo Russell para palitan ni Gabe Vincent matapos itong bumagsak sa sahig habang hindi ito tinawagan ng foul. Nangyari nga ito kahapon mga idol sa 4th quarter sa last 1 minute and 30 seconds laban sa Sacramento Kings. Dahil nga sa nangyari ay nagkaroon tuloy ng 5-4 advantage ang Kings sa Lakers. Hindi nga nakabangon at nakabalik sa depensa si D'Angelo Russell. Kaya naman ay nagkaroon itong si De'Aaron Fox ng pagkakataon na may babasa na sa isaang lamang ng Lakers dahil sa kanyang open 3-point shot. Buti na lang at sumablay ito dahilan para makuha ni Anthony Davis ang rebound. Na agad naman na tumawag dito si JJ Redick ng timeout at inilabas nga nito kaagad si D'Angelo Russell para palitan ni Gabe Vincent. Sa pagkakataon na kasi na yun mga idol ay hindi maaaring magkamali ang Lakers lalo na sa pag-commit ng turnovers na maaaring magresulta sa kanilang pagkatalo. Nasa huli din naman mga idol ay nakuha ng Los Angeles Lakers ang panalo laban sa Sacramento Kings. Pinapatunayan lang dito ni JJ Redick kung gaano kaimportante ang bawat detalye at possession sa lahat ng kanilang ginagawa. Kaya naman hindi na ito nagdalawang isip pa na ilabas si D'Angelo Russell para palitan nitong si Gabe Vincent. Alam naman natin na isa ito sa mga best perimeter defender ng Los Angeles Lakers. Kaya tiwala itong si JJ Redick sa kanyang abilidad na kaya niyang mapigilan ang kanyang bantay. Si D'Angelo Russell kasi mga idol bagamat maganda din ang kanyang performance kahapon matapos itong makagawa ng 16 points, 4 rebounds at 5 assists. Ay mahina kasi ang kanyang depensa na maaari nga itong gamitin ng kalaban para atakihin ang kanyang depensa. Kaya tama lang ang ginawa ni JJ Redick na agad na mag-adjust para sa kanilang depensa. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito sa matalinong galaw na ito ni JJ Redick sa naging laban nila sa Sacramento Kings?